Ito yung bago. Naninindigan po ang mga prosecutor na binuo ng Kongreso para dun sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na anuman po ang backfire or anuman ang mga kahinatngan sa kanilang gagawin ay kanilang paninindigan. Ibig sabihin, ang kanilang pagiging prosecutor, pag-uusig kay Sara Duterte sa impeachment court, impeachment trial, pag nagsimula na ang trial sa Senado, maging negatibo o positibo ito, tatanggapin nila. At kanilang gagawin ang kanilang sinumpaang tungkulin. Yan po ang sinasabi ni Congressman Gutierrez at Congressman Defensor. Si Gutierrez ay party list congressman, si Defensor ay congressman ng Iloilo. At maging yung iba pa na mga prosecutor, kahit na siguro si Congressman Libanan na veteranong mambabatas, alam niya yan. Okay? Ang pwede po kasi mangyari ganito. Pwedeng may mga sektor na matuwa dito sa prosecutor sa pag-uusig kay Sara Duterte dahil nga sa issue ng graft in corruption, betrayal of public trust. Pwede rin na mayroong grupo na magalit, lalo na po yung mga identify sa mga Duterte. Okay? Yun po yung may epekto dito sa incoming or incoming election sa Mayo. Meron kasi tayong national and local election sa Mayo. Pero ganun pa man, hindi po nababahala ang mga congressman dahil ang sinasabi nila, ito ay trabaho nila. Ito'y sinumpa nilang tungkulin. Ang impeachment process ay kanilang hinarap bilang mga complainant at endorser. Ngayon sila naman po ay magiging prosecutor pa. So, pwede kasi itong mga prosecutor na ito manalo ulit pagdating ng eleksyon, conforme sa kanilang magiging performance dito sa trial. Actually, libreng publicity itong trial eh. Pag maganda ang ginawa nila, maraming matutuwa, maraming makukuha silang boto. Pero siyempre, kung halimbawa ay merong mga nadismaya at hindi masaya sa kanilang performance, baka humabawasan nga yung kanilang inaasahang vote o support this coming election. Pero ganun pa man, ang magandang balita, sila ay nakahandang tanggapin kung ano yon. Pero ako naman sa akin pong analysis at opinion, naniniwala ako na mas marami ang susuporta sa prosecutor pagdating ng eleksyon sa Mayo dahil kanilang ginawa ang kanilang trabaho at tungkulin para sa bayan. Huwag nating kalimutan, graft in corruption at marami pang iba na kinasasangkutan umano si Sara Duterte. Kaya uusigin. Okay? Please like and share ng video ito. Pangalawang issue ito, 41 out of 60 na mga congressman sa Mindanao pabor din at pumirma dun po sa endorsement at complaint against Sara Duterte. Napakabigat nito. Akala natin pag taga Mindanao kakampi ni Sara Duterte at mga Duterte. Hindi pala. Isipin mo, 41 out of 60. Natiran, 90 na lang. Si Mix Nograles, expected natin na hindi napipirma yon kasi balita ko hindi pumirma si Congressman Nograles ng Davao kasi talaga namang kalaban sila ng mga Duterte sa politika. Katunayan, kalaban nga niya yung mag-amang Duterte kasi yung kapatid niya si Carlo tumatakbong mayor, si Mix tumatakbong congressman doon sa distrito ni Pulong Duterte. So talagang kalaban sila. Kahit na hindi pumirma, alam natin sila ay talagang hindi kakampi sa mga Duterte. Expected yan. Okay lang yan. So, pero yung 41 out of 60, napakabigat po ng percentage niya. Majority, higit pa. Okay? Sa mga congressman sa Mindanao, sa buong Mindanao, ay pabor sa impeachment. Pumirma nga sila eh. Mabigat po yan. Isang desisyon na magigimbal ang mga Duterte at ang kanilang mga followers. Sa bagay, nung pa naman natin nababalitaan na hindi naman lahat ng mga taga Mindanao ay pabor dyan sa mga Duterte. Lalo na yun si Congressman Adjong at iba pang mga congressman sa Mindanao na talagang Congressman Flores. Si Flores, taga Bukidnon. Siya pa nga yung isa sa mga prosecutor. So, pagpapatunay lang yan. At iba pa. Okay? So, na po. Ang pagpapatunay. Kahit sa Mindanao na mga leader politiko ay ayaw na rin kay Sara Duterte. Kasi nga, yung iba namang ginawa. Kaya nga ako naging complainant at endorser ang congressman kasi doon sa kailang investigasyon, hindi maganda ang treatment, hindi maganda ang pakikitungo, hindi maganda ang pagsagot, katakot-takot na drama ang ginawa sa Committee on Appropriation,
Blue Ribbon Committee at iba pang investigasyon sa Kongreso tungkol sa confidential fund at intelligence fund ng Office of the Vice President at noon DepEd Secretary Sara Duterte. Ayan po yan. Okay? So, anong gagawin natin yan? Any comment, reaction sa bagay na ito? Please like and share ng video. Sunod na pag-usapan natin ito. Okay? Haharapin ng Senado ang impeachment. Ito na po ang tiniyak ni Chis Escudero. Impeachment ni Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, naaayon sa batas ang kanilang gagawin at hindi sila makakatanggi dito. Kaya lang, ang kanya sinasabi, kailangan nilang paghandaan. Gagawa sila ng bagong rules, gagawa ng tamang schedule at panahon para sa trial. At ang kanyang plano ay maiksing trial lang, hindi na masyadong mahaba. Parang pagsusumiti na nga lang ng mga counter, ng mga abit-abit o sinumpaang salaysay ang mga testigo, tapos cross-examination ng mga abogado para hindi na masyadong mahaba. Okay? So mas maganda yon. Mas mabilis na trial, mas maiksing trial, lalabas ang katotohanan, mas mabuti sa taong bayan. Ang hindi nga lang natin alam ay mukhang matindi pa rin ang debate kung ito ba'y ngayong gagawin or sa after election. Pero malagay kong after election na po eh. Kasi po yung rules gagawin pa. Pangalawa, magpapatahi pa sila nung susuoting damit nila kung anong damit ang mapagkasunduan para maging senador judge talaga. So magsusukatan pa sila, ipapatahi pa yon, gagawin yung rules. Yan pong pag-declare ng impeachment court, dapat pala yan during session day. Naka-recess na nga. Kaya nga laging dinidiin ni Escudero ay sa June 2 magsisimula ito. Maliban na lang, ito yun. Maliban lang po kung magpatawag ng special session ang Malacanang. Kasi meron pala na mga iba pang proposed bill ang naiipit, hindi natatapos. Mabibitin kung sa June pababalik, aasahan kasi hanggang June 30 na lang ang 19th Congress. Mabibitin yung iba pang panukalang batas. Ngayon, pag nagpatawag ng special session ang Pangulo tungkol dun sa mga proposed bill, pwede nang isingit. Yung pag-accept at pag-declare ng impeachment court ay dapat gawin. Ayun. Yun ang legal na legal. Ewan ko kung gagawin ito ng Malacanang. Pag ginawa yan ng Malacanang dahil sa may mga proposed bill, okay lang. Pero kung ginawa ng Malacanang dahil sa impeachment trial, baka mag-iba. So hindi ayaw natin pangunahan. Pero kung gugustuhin, meron pa hong paraan. Kanya, special session nga po. Special na trabaho ng Kongreso at Senado. During recess, pwedeng mag-resume sila. Ngayon, kung hindi magre-resume, ay nakapokus na ang Senate President at ibang senador na after election na lang. Kasi nga po, marami pang gagawin. Ganun pa man, okay, anong epekto nito kung after election? O paano yung mga identify na maka-Duterteng mga senador? Hindi na ba iboboto sila sa eleksyon? Malamang, hindi na gagawin yun. Kasi ngayon, lutang na po yung 5, ay baka nga 8 hanggang 9 daw yung pro Duterte. O baka hindi talaga makalusot yung. Ayan ho yung ating aabangan. Any comment? Sige lang po. Okay? Dito sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at yung kabila, MA Pinoy TV. Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At yan po ay video ni Sir Mike Abe na dagdagan natin ang kanyang opinion. Ngayon ito di ba po nagkaroon ng peace rally at meron pong ilang mga political analyst kuno ang nagsabi na parang natatakot or malaki daw ang epekto ng peace rally ng mga iglesia laban sa impeachment complaint ni Sara Duterte dahil maaring makaapekto daw po ito sa darating na eleksyon at hindi iboto ng mga iglesia ang mga kongresista na magnanais na ma-impeach etong si Sara Duterte. Pero 'di ba, ang kailangan lang po na pirma ay 103. Ngayon po umabot po sa 240 ang naunang 215 na pirma. So 240 po ang naging bilang ng mga kongresista na pumapabor at gusto pong ma-impeach, maimbestigahan si Sara Duterte patungkol sa kanyang sa mga complaint ba. Ngayon po, ibig sabihin nito, walang naging epekto
sa ating mga kongresista ang sinasabi na peace rally ng mga iglesia. Kasi nga po, kakarampot lang yan. Ang iglesia nga 'di ba sa istatistika natin, sa NSO, nung pong 2021, nasa 3 million lang sila. Pagpalagay mo na lang ngayon, nasa 4 million sila o 5 million. Kahit nga sabihin mo pa, 10 million sila 'Di ba? Hindi naman lahat yan ay boboto ng sa isang lugar. 'Di ba? Kunwari, sa Manila, sa Maynila, 10 milyon ang iglesia. Yun ang mahirap, 'di ba? Yung mga kongresista doon, baka nga talagang magdalawang isip kasi putya 10 milyon ang iglesia na boboto doon sa lugar nila. Pero yung nagpunta sa peace rally na sinasabing 1.8 million na estimate lang naman yan, hindi naman natin alam kung ilan talaga yung mga tao diyan dahil po yung 1.8 million hindi naman po daw kasya diyan sa Luneta. So ibig sabihin, 'di ba? Hindi ganun kalaki ang mga grupo ng iglesia. At kung magkaroon man ng iglesia sa isang lugar, pagpalagay na natin sa isang bayan may 3,000, may 4,000, may 5,000 na botante. Actually, lahat ba yan? Botante. Paano yung mga menor de edad, di ba? O yung mga matatanda, o yung mga yumao na, o yung mga hindi naman mga registered voter. Diba? Maraming factors at isa pa nga po, ba't ka naman matatakot sa mandato mo, sa trabaho mo? Trabaho lang naman yung ginagawa mo may nag-impeachment complaint. Ginawa mo lang yung tama dahil kailangang maimbestigahan yan. Pinaglalaban mo ang budget ng taong bayan. Gusto mong malaman ng katotohanan, so pumirma ka sa impeachment complaint. So anong masama dun? Diba? Kaya nga yung iba nakikita ko nagpo-post, napangalanan na kayo, kilala na namin kayo, hindi kayo makakakuha ng boto sa amin. Not a single vote daw. Mula sa mga tao, meron pa nga ako nakita post sa isang DDS page wala daw makukuhang boto sa Mindanao ang mga taga Mindanao na bumoto na mga congressman para ma-impeach si Sara. Wala daw makukuhang boto kahit isa. Paano yung sarili niya? Kunwari ako, kongresista ako, bumoto ako para ma-impeach si Sara. Pagdating ng election, kakandidato ko. Kandidato ko. Alam nga naman, hindi ko iboto sarili ko. Di may one vote na kagad ako. Kung may anak ako, may asawa ako, may nanay tatay ako, may biyenan ako, may mga tiyuhin ako, may mga kapamilya pa ako. Imposible na hindi ako makakuha ng boto. Diba? Yan ang mahirap Nananakot sila sa sarili nilang multo. Diba? Ayaw nyo pala na merong kumampi or pumabor para ma-impeach si Sara Duterte. Di sana una pa lang sinabi nyo kay Sara Duterte na hindi siya dapat nagmamalversate ng pera ng taong bayan. Dapat hindi siya umuupa sa safe house na nagkakalaga ng 100,000. Dapat hindi niya binibigyan ng pera si Cocoy Villamin, si Chippy McDonald, si Mary Grace Piatos, si Juan Miguel Uwishi. Meron pa yung si Jay Nova. Sus Mariosep. Diba? Doon nagbunsod ang lahat ng mga kaguluhang ito sa hindi maipaliwanag na paglustay ng pera ng taong bayan ni Sara Duterte. Diyan po nagsimula din yan. Tapos sumunod, diba? Nagbanta siya sa Pangulo. Sabi niya, hindi daw siya nagbabanta. Pero ako, live, pinapanood ko, kitang-kita ko kung paano niya pinagmumura si PBBM, si First Lady at si House Speaker at sinabi niya na meron na siyang inutusan para gurgurin etong tatlong to. Diba? Huwag tayong maglukuhan dito. Huwag tayong magagawan dito. Alam nating lahat yan na merong ginagawa si Sara na kababalaghan, katarantaduhan, at yan ay dapat na maimbestigahan at ang ang husgado ng mga senador ang magdedesisyon kung kailangan ba si Sara na matanggal sa pwesto at mapakulong na din.
Diba? Kaya wag po tayong masyadong mga nagpapaniwala sa mga fake news, sa mga kung ano-anong mga hindi naman makatotohanan dahil po ang mangyayari niyan, magmumuka lang kayong mangmang at tanga. Kasi katulad niyan, pinagtatanggol nyo si Sara, protect Sara pa kayong nalalaman. Di ba ang dapat natin protektahan yung Pangulo dahil yung Pangulo ang kanyang ipapagurgur. Di ba? Dapat ang ating protektahan yung ating budget, yung budget ng bayan na hindi maipaliwanag ni Sara Duterte kung saan niya nilustay. Di ba? Yun ang dapat natin protektahan. Dapat nating protektahan ang bayan mula sa mga kurakot na opisyal. Gusto niyo ng accountability. Gusto nyo ng transparency. Ginawa ngayon ng ating Kongreso ang accountability and transparency hearing. Diyan sa budget ni Sara Duterte, pero ayaw niyang umattend. Ayaw niya magsalita ng totoo. May mga nagte-testify na laban sa kanya, may bribery, namimigay ng sobre. Diba, ang dami na pong mga nag-testify na nakatanggap sila ng pera mula kay Sara Duterte. Diba? So, anong gusto nyong gawin? Si Sara hindi maparusahan. Gumawa ng kasalanan, hindi maparusahan. Si Digo nga, gumawa na ng katarantaduan nung siya presidente. Hindi pa rin napaparusahan hanggang ngayon. Ang gusto nyo ba, pati si Sara hindi maparusahan? Ano ba yan? Kapag mga mahihirap, magkamali, magnakaw ng corned beef, ng sardinas sa grocery dahil gutom na yung mga anak, 3 araw nang hindi kumakain ng maayos. Nung nagnakaw yung mahirap na yon, ginulpin ng taong bayan. Nakapikit na gano'n ang mata, durog ang nguso, basag-basag ang muka. Dahil nagnakaw lang ng 3 delata para sa kanyang pamilya. Galit na galit kayo. Di ba yung matanda, nagnakaw lang ng mangga? Naalala nyo yon? Nagnakaw lang ng mangga na sa sarili niyang puno na tinanim niya, sinasabing pinagnakawan niya yung mangga, pinakulong. Tapos eto kay Sara Duterte, 600 million ang hinahanap ng COA, ang hindi maipaliwanag kung saan nilustay. Ayaw nyo maimbestigahan? Hindi kayo nagagalit? Okay lang sa inyo yon? Diba? Kaya nga, distraction ang kanilang sagot. Pamimersonal na din. Dinidistract nila ngayon ng tao. Sampa ng demanda kay House Speaker Martin Romualdez dahil daw po sa insertion ng 251 billion sa national budget. Anong kapangyarihan ni House Speaker at ng mga kasama nito para mag-insertion nang hindi tinitignan ng Senado? At tingin nyo ba, kung may insertion diyan, eto common sense na lang kasi medyo nakakabobo tong mga DDS na to. Common sense na lang. Ilang araw yan pinag-aralan ni PBBM. Kasama si Finance Secretary Ralph Recto, kasama si Lucas Bersamin. Kung meron diyaang insertion. Nung una, nirereklamo nila, blanco. Ngayon naman, may insertion. Kung yan ay talagang illegal at merong ginawang hindi maganda diyan, si House Speaker Martin Romualdez, pipirmahan ba yan ni PBBM? Kay PBBM, walang puwang ang korupsyon. Walang sinasanto si PBBM kahit na ikaw pa ang kanyang abogado, ikaw ang naging campaign manager niya at ikaw pa ang nakipaglaban para sa kanya at nagpapatunay ng kanyang kabutihan noong eleksyon. Kita nyo, nasangkot. Nasangkot lang, naungkat lang ang pangalan niya sa isang anomalya sa asukal. Ewan ko kung kasama na rin dyan yung appointment for sale. Kita nyo, naungkat lang yun. Sinibak ni PBBM.
Tingin nyo ba si House Speaker Martin Romualdez, sasantuhin niya ni PBBM kung meron niyang hindi magandang ginawa sa budget? Tsak na sinibak na rin niya na House Speaker kahit na malapit na matapos ang kanyang termino. Common sense lang pagganahin ng mga dide. Sa totoo lang, hindi natin kailangan dito ng rocket science, hindi natin kailangan dito maging chemist, maging scientifico. Hindi natin kailangan yan. Common sense lang. Paganahin mo lang ng kaunti ang utak mo. Kung malalaman mo na kung sino nang loloko, kung sino nang didistract, nagda-divert ng issue, sino ang gumagawa ng katarantaduhan, malalaman mo naman eh. 'Di ba? Si Sara Duterte ayaw umattend ng hearing. Bakit? Kasi alam niya maraming mabubuking. Si Digong, 'di ba? Nung una ayaw ding umattend. Nung umattend, hindi na ulit umattend. Bakit? Kasi nung umattend si Digong ng Quadcom, nagkalat. Sa halip na malinis niya pangalan niya, lalo pang dumami ang kaso at marami pa ang naungkat na mga problema na ginawa niya noong siya ang presidente. Sa galing ni Luistro, Congressman Jinky, at nitong mga kongresista na magiging prosecutor sa darating na impeachment trial, sigurado ko, nakalatag na baraha, alam na natin kung sino ang mapupusoy, alam na natin kung sino ang papaldo, alam na natin kung sino ang tumaya sa panalo at sa wala at sa hindi mananalo. Alam na natin. 'Di ba? Kasi nga po, hindi po pipirma ang 240 na mga kongresista kung walang pangpusoy kay Sara Duterte. Yan po ang tandaan ninyo. Kasi sinangsang-alang nila ang kanilang eleksyon. Pwede silang matalo dahil po sa napakarami din na mga naninira ngayon sa mga bumoto ng yes, 'di ba? Ang daming naninira ngayon. Bawat probinsya, sinisira yung mga kongresista na bumoto ng yes. Doon lang sa amin sa Bulacan, sirang-sira sila, sila Lina Bell, sila Ador Plato. Ang daming sumisira at sinasabi, wag na daw pagkatiwalaan dahil pumirma daw ng yes. Kaya ganyan po talaga ang politika. So, abangan na lang natin kung saan hahantong ang tagpong ito. At kung talaga bang mapaparusahan si Sara Duterte, mapapaalis sa kanyang pwesto. Kapag napaalis siya sa pwesto at hinintay niya ang hatol ng ating mga huradong senador, hindi siya nag-resign, di ba? Hindi na siya makakakandidato. Kahit konsehal ng bayan, na konsehal lang ng bayan o konsehal ng barangay sa Davao City, malabo na silang manalo. So, lamang po, hindi na sila makakakandidato pala. Yun pala yun. So, salamat kay Sir Mike Abe. Salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.